At this point, let me bring in our guest for the day. I think he's ready. We're talking to, once again, Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Committee Chair, Senator Ping Lacson. Good afternoon, sir. Thanks for joining us again. Good afternoon, Senator. Yeah. Good afternoon, Regina. Good afternoon. Good afternoon, Hi, sir. Ami. Good afternoon. Nandito rin si Senator Edu. Si Secretary Senator Llamas. Yeah, Senator Edu. The famous Senator Edu. Oo. Ano ba? Okay, Senator, let me start. First off, I guess I just wanted your reaction to former Secretary Babe Singson resigning from the ICI, and also yung bill that's pending in both Senate and the lower chamber to give the ICI more powers. It has stalled, no? Yeah, hopefully next week we'll be able to pass the Senate version, and I just hope the House will follow suit or even get ahead of the Senate in passing the bill, the counterpart measure. Wala naman opposition sa House, sa Senate, sir. Wala naman Wala, lahat kami fully supportive ng pagtayo ng Independent People's Commission. Kasi kailangan talaga wala silang poder. Tapos yun nga, wala masyadong personality, ika nga. So it's about time na ma-institutionalize natin at least for a certain period of time na meron silang immunity. I don't know how we will go about giving them the contempt powers kasi baka sa court lang po pwede. Although yung Senate or Congress as a legislative body, pero naman din kaming contempt powers. Kasi what good is a subpoena power kung wala ka namang contempt powers? Although, just like the CIDG and the NBI, pag may subpoena powers, pwede naman silang pumunta sa court para humingi ng indirect contempt against those persons who will ignore the subpoena. Senator, ano yung statement ni Ombudsman Boying Remulla na in 1 to 2 months daw ay pwede nang sarhan yung ICI, no? Parang medyo confusing dahil merong mga bills na nakasampa to strengthen the ICI, may mga nag-resign sa ICI, tapos parang hindi pa kalalabas pa lang ng budget at may nakasalang na mga bills, tapos ikuha na siya, isasara na. What was that about? Maybe he was referring dun sa ICI as an ad interim or ad hoc. Kasi pagka na-enact na into law at na-form na yung Independent People's Commission, creation na ng batasyon, hindi naman pwedeng basta-basta isara yun. So baka ang nire-refer niya, baka ang context, yung pinanggagalingan niya, kung magpasa yung batas, wala na yung ICI. Naging IPC na. Pero parang ang context ng pagkakasabi niya, parang yung ombudsman na kasi ang gagawa nito eh. Parang ombudsman na yung bahala. Parang ganun yung context ng kanyang pagkakasabi na magsasara na. Kasi inaapura sa both houses yung pagpasa ng law eh. Correct. Yeah. So yeah. I don't know how to reconcile yung kanyang statement doon sa inaapura ng dalawang houses. Yes. And hopefully ma-certify as urgent ni President Marcos para wala na yung 3-day rule. Kasi we're expecting na maipasa namin yung on third reading yung budget on Tuesday kasi holiday sa Monday. So simultaneously, pwede na namin isaran din o mag-amendments, period of amendments na kami sa IPC do sa bill ni Senator Soto. At by Friday, kung merong certification from the President na urgent measure, baka pwede namin maipasa within the next week. Yes. In relation dyan... Senator, kasi... In relation dyan, Senator. Yeah. Parang lukewarm, Senator, ang Malacanang dyan sa ICI ngayon eh. Unang-una, inabot ng 1 buwan bago lumabas yung 41 million. Pangalawa, nag-resign 2 weeks ago pa pala si Babe Singson. Babe Singson. Hindi natin alam. Nalaman lang natin nung nag-leak yung story at sinabi na ni Andres Reyes, kinonfirm. At wala namang pinapalit niyo yun. Mukhang parang lukewarm na yung Malacanang. Simula nung na-appoint na si Boying Remulla na ombudsman, mukhang pababayaan na lang ombudsman na lang, palakasin na lang yung ombudsman. Well, ICI just like the Senate Blue Ribbon. Yeah, yung ICI just like the Senate Blue Ribbon Committee or any investigating body,
na once mag-file ng information ng ombudsman or the DOJ at nasa court, papabound na ng subjudice rule. Hindi na rin masyado makakagalaw yung mga nag-iimbestiga. So, probably, dahil mukhang pinapast track naman ng DOJ at saka ng ombudsman yung pagpapile ng mga kaso, baka kaya siguro nagkaroon na ng konting siguro parang iniisip nila baka duplication. But I hope it's not that, ano? I hope it's not I hope they're not really they have become lukewarm. I hope not. In relation Kasi dyan, pati nga yung ICI, ano di ba? Parang medyo disappointed din yung mga tao kapareho yung live stream. Lahat ng big fish na humarap sa ICI, nagpa-executive session. Kaya para pa. Hindi ba? Yeah. It was supposed to take over your job sa Blue Ribbon. Yun ang inaasahan ng mga tao na ganong klaseng investigasyon. Ngayon, sunod-sunod na. I think magiging yun na yung maging president Lahat ng dyan gusto, executive session, para pa yan. Yeah. In relation dyan, Senator, ay very explosive yung naging last hearing nyo sa Blue Ribbon, no? 2 weeks ago. Lalo na yung mga testimonies ni Yusek Bernardo. Ano lang status ngayon ng Blue Ribbon in relation dyan? May mga bago pa bang susulpot na mga hearings? Or for now, winawind out yun na yun? Yeah. Meron actually nakipag-ugnayan. Ang mga latest development na medyo naudlot din, kasi si Diskaya, pinayagan ko last Monday, eskorta ng OSAA, para kunin pa yung additional ledgers. Remember, 6 lang yung ledgers na pinuduce niya against the 17 congressmen that they named. Ano? So, ang usapan namin, dadalhin niya lahat yung kumpleto yung ledgers. Noong ineskortan siya maghapon, wala naman silang naiiwi, wala nakuha. Kasi parang na-restrain yata sila ng court na parang may closure or something, closure order. Now, another one is yung driver ni Yusek Bernardo. Ang tagal niya nang hinahanap yun, pinapahanap ko sa kanya kasi yun yung kanyang nauutusan pag nagdi-deliver para mag-corroborate. Na-locate na niya. So, I was hoping, pag samahin ko yun, yung ledger, yung si alias Nino, yung driver niya, tapos yung si Undersecretary Cabral, nagkaroon din ng pakipag-ugnayan sa amin through the lawyer or lawyers, ano. Pero somehow, hindi ko masyadong gusto yung feedback, no. Kasi hindi ganun ka all out nga. Just like how we started with Yusek Bernardo, the first time I met him, very elusive, at pareho rin yung kanilang opening statement. Ang unang sinabi sa amin tatandaan ko nun si Yusek Bernardo, the first time I met him with my two staff, kasi may nag-arrange. Ang unang sinabi niya, hindi ako nagmamalinis kasi siyempre pag birthday ko, pag Pasko, nakakatanggap ako ng gift, mga 100 million. So, medyo sinipa ko yung sa ilalim yung staff ko. Bayaan lang natin ito, huwag na natin kontrahen kasi alam mo, yung birthday gift ng 100 million, hindi birthday gift yun So, parang ganun din yung opening ng through the lawyer, ni Yusek Cabral. So, sabi ko, tingnan lang muna natin kung sila yung mag-initiate sa susunod and then we proceed from there. So, eventually, yun nga, kay si Yusek Bernardo, nag-research muna kami na nag-research. So, second meeting, medyo na-corner na namin siya. Kasi binigyan ko siya ng ilang magic words na alam niya yung alam ko yung tinatanong ko, alam ko yung sagot. So yun din ang sinabi ko, alam mo Yusek, ako pag nagtanong, alam ko rin yung sagot kaya wag mo kami bubulahin. So doon siya nag-start na nagsimulang, yun nga, nagsabi na ng talagang lubos-lubusan na. So doon kami start Sen, were the ledgers valuable? Did it have is it good evidence that's going to stand up in a court of law? Those are very valuable pieces of evidence kasi yun na magko-corroborate sa testimony. Remember kung mag-testify na ako nagbigay dito, nagbigay doon, tapos supported by ledgers, especially na yung ledger authentic, hindi yung bagong gawa na sumunod lang doon sa kanilang testimony. And there are ways to find out kung authentic yung ledger or ledgers. Just like yung kay Bernardo, meron siyang digital files na maski parang na-installment yung kanyang sa pamamagitan ng puro supplemental affidavits,
meron pinagbabasehan. Yun ang ano doon. So, ano lang yung nakalagay sa ledger, Sen? Is it just the kickbacks or... No, may mga dates at saka may mga amounts. Saka may mga location, gano'n. Kung saan Tapos dineliver. Kung sino yung tumanggap, gano'n. So parang kanyan, Napoles Ledger, Senator, no? Nung kay Louie. Very vital na evidence yun eh. Yes. Kasi yung items, alam si Bernardo, di ba, nung nag-testify siya, meron siya sabi laging Annex A, Annex E, Annex B, na kung saan, nandun talagang items. Kasi kung basta salita mo lang, na wala naman yung listahan, yung items doon sa GAA, medyo hilaw yun, di ba? How about the Gutesa issue, Senator? Dahil sinasabi ni Saldico, i-corroborate ni Gutesa yung kanyang testimony, yung mga sinasabi niya. Nasaan na ba? Ano bang status ngayon ni Gutesa? Wala nakakaalam eh. As a matter of fact, hindi lang i-corroborate. Sinabi niya, kinorroborate daw. Pati yung pagdadala ng mga deliveries. Pero as far as Gutesa is concerned, yung testimony niya sa Blue Ribbon, binding yun eh kasi sinumpaan niya sa Blue Ribbon. Pero for purposes of prosecution, baka hindi admissible sa korte yun dahil lumabas pa nga yung notaryo niya napeke. So walang pinagbabasihan ngayon yung kanya affidavit. Ang pwede lang gamitin yung testimony niya sa Blue Ribbon, pero hindi naman ganun kasimple yun because pag nag-preliminary investigation, he has to appear physically sa DOJ o sa Ombudsman para i-affirm niya yung kanyang affidavit personally sa harap ng prosecutor. Susumpahan niya ulit yun eh. Kasi ganyan ang procedure eh. Pagka-testigo ka, lalo kung respondent ka, pag sinumpina ka, sinumon ka, pupunta ka doon para i-affirm mo yung maski nakanotaryo ka na o maski sworn and subscribed na yung statement ko, susumpahan mo pa rin yun para ma-affirm mo sa harap ng prosecutor. Ang problema, nasaan si Gutesa? Senator, may isa pa tayong ngayon, yung issue ng budget. Bago na naman kami natutuhan yung allocable. The allocables. Ako rin. Nilagay yun nung Pero nilagay yun, di ba, nung NEP pa nung paggawa pa ng National Expenditure Program. Anong gagawin yung paglilinis siya? Malapit na matapos yung budget. Malilinis ba siya? Wala na. Erase na lahat yun. Inerase na namin. Wala na yung allocable. Okay. Ano na yun? Wala na sa isa yun. Nabura na lahat yun sa Senate version. How much did you erase? Yung unprogrammed appropriations, may matitira pa ba? Unprogrammed? Ang naiwan lang sa program, 3 items lang. Yung foreign assisted, talaga naman nasa program dyan. Tapos yung AFP modernization, tapos yung GOP do sa foreign assisted, yung sa government. Gano'n karami? 3 lang. Inalis namin lahat yun ang program na may mga sagip, may mga VIP. Inalis namin lahat yun. Yung natanggal sa allocable, Senator, how much was that in total? Malaki-laki yun kasi mahaba yung roll call eh. Mahaba listahan. Pero wala na yung burado na lahat yun. Kasi ang allocable, ito yung baliktad eh. Nauna yung amount na allocable binibigay sa mga legislators. Saka palang hahanapan ng items. Hindi ba pagka maggagawa ka ng project, yung item muna, magpe-prepare ka ng program of work, lahat. Saka mo popondohan kasi ibebase mo yung funding doon sa item. Ito baliktad. Meron ng pondo. Saka palang hindi pa yon ang pinakamasama. Sa NEP pa lang, nakapagpasok siya ng nag-allocable, nahanapan ng items, nasama sa listahan ng DPWH. 10% agad na binibigay ng kontraktor. So, saka naman nakakita ng nasa National Expenditure Program, wala pang katiyakan na masasama sa GAA. May advance na yung kontraktor. Ibig sabihin, pati yung bidding, at sa earliest NEP, rigged na. Alam na kung sino man nanalo. Magbabaycam kayo, papayag kaya yung house? Tinanggal yung mga allocables. Siyempre, karamihan sa kanila may ganyan, I'm sure. Yeah, may mga konting usapin. Actually, nung nag-focus kami, alam mo, nagkaroon kami ng problema eh. Merong snag nung bago kami magpasa on third reading. Kasi meron kami mga naririnig na, not necessarily from the House, pero meron ding mga demand from the counterpart sa lower house. Merong sa grupo namin, merong may nang napakalaki sa kanilang mga individual amendments.
may usapan na nga kami na, teka muna, hinahinan na tayo. Reset nga usapan natin dito eh. Sino yun? Sino yun? Papasok na naman tayong pagkalalaki. I want to mention Sino names daw? lang, Initials daw, Sen, initials. Joke lang, pero Sen. alam mo, pag nagbubulungan nga kami ni na Tito Sen, kami ni na Senator Biggs, pag kami lang yung sa leadership, ano ba naman ito? Nasa reform mode na nga tayo. Tapos meron pa rin ganyan. Parang parinig na kung ano meron sa house, dapat meron din tayo. Hindi naman magandang pakinggan yun. Kasi pagka pinayagan naman yun, nasayang naman lang yun lahat yung effort ni Senator Gatchalian kasi nakita naman yung effort niya. Napakatsaga niya, very patient. Wala na ako nakita pinakamatsaga na in-interpellate kundi siya. Na alam niya na irrelevant yung mga tanong pero sagot pa rin siya ng sagot. Napakatsaga. So ang naging usapan namin, ang sinuggest ko noon sa aming chat group, at least sa majority, ipaubayan na natin kay Senator Win kung i-accept niya, i-reject niya, let's support him by way of voting if it comes to that. Kasi halimbawa, inobjectan mo yung isang proposed amendment, siyempre, kung halimbawang ilalagay sa boto, kaya nangailangan kami ng quorum noong pagpasa ng second reading. Yun sana. Pero mabuti na rin, hindi na kami umabot sa ganun. Sen, speaking of reforms, this is gonna be the first live streamed by Cam. Tuloy na yun? Yes, tuloy yun. Tuloy. Okay. Talagang we'll see to it na hanggang kahuli-huli ang patak ng dugo ng budget. Talagang transparent. Ginawa na namin Ngayon lang nangyari yung sa floor namin, yung mga hindi nag-introduce ng kanilang amendments at nagsubmit lang in writing. Binasa lahat ni Senator Gatchalian Siya na yung nagbasa bilang sponsor. Ito yung mga amendments ng mga individual amendments. 11 yung senador na binasa niya yung amendments So nandun naka-record lahat yun. Hindi pwedeng ilihim na hindi akin yan. Wala na yung turo-turo na kung sino nag-amend, kung sino nag-insert. So may ito talaga yung pinaka-transparent. Sa tagal ko sa Senado, nakakatuwa, talaga nakakatuwa. Ito yung matagal ko nang hinahangad noon pa. Kasi ako, maski nung hindi pa ganyan, pinopost ko sa website ko lahat yung amendments ko Congratulations, Sen. Pero Sen, kayo natutuwa. Sino yung mga hindi natutuwa? Medyo marami rin ba? O kaya mga ilan na lang, mga ilan. Ilan yung nag-aapila? Kahit wag na yung pangalan, yung dami na lang. This way, ilan yung nag-aapila? Ang importante naman sa amin, mas maraming natutuwa. Saka at least mga kababayan natin, yung media natutuwa na alam nila kung sino nag-amend at kung ano yung in-amend. Tapos, ako nga, hindi naman sa pag-ano, ako yung naghanap po na ako kung saan ako kukuha ng pang-augment doon sa judiciary, doon sa DepEd, doon sa tertiary education, bago ako nag-amend. Kasi mahirapan talaga yung chairman. Ito yung daing kasi ni Senator Sherwin, di ba? Noong nagdidebate kami doon sa joint resolution, concurrent resolution, nagawin transparent. Sabi niya, paano naman to, Senping, yung mga kasama naman natin, amend lang na amend, augment na augment, wala naman pinanggagalingan. So ako yung maghahanap ngayon, ako yung mapapahamak sa mga agencies kasi magbabawas ako sa mga ahensya. Yun ang problema ng chairman. Parang nakikita ko, parang sinasabi ng ibang senador, Kruger's back. May mga matatalas na daliri. Siyang region na lang, yung pinakamalakas yung apila. Siyang region. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan yung pinakamalakas na lang yung apila? Yung region for the na amendment or for allocables. Naku, mag-headline sa Philippine Star yan. Hindi naman region. Luzon, Visayas, Mindanao na lang. Ayan, para hindi masyado. Ay, yung pinakamalakas. Yung nagbigay sa akin kasi ng kopya ng mga allocables ng both houses, meron siyang pakiusap kung pwedeng for my eyes only. So, sa akin na lang yun. Ito talaga si Ami, Tayo lang na dito, sir. Si Ami talaga, Tayo lang naman, Kung sinabing for your eyes only, including Amis, Ronald, and Regina, okay yun. Sayang, di kami nasama. Sir, let me come back to the investigation just very quickly. We're running out of time. Pero yung, do you have any plans to call or to summon si former E.S. Bersamin, former Secretary Amena Pangandaman, the new names that were implicated recently, Trigiv Olivar, Adrian Bersamin. Si Trigiv Olivar, inibita na namin siya. So ang next hearing, supina na yung matatanggap niya. Pag hindi siya sumipot, pwede namin siya i-contempt.
Pero sina ES Bersamin, sina Sec Mina, wala naman direct pag-implicate sa kanila eh. Actually, di ba sabi nga ni ES Bersamin, triple hearsay. Totoo yun. Ako naman, binanggit ko lang yun kasi as narrated by Bernardo, no? At saka naka-resign na naman sila nung isinama ko sa interpellation ko yun eh. So, yun. Ang sunod namin sigurong, mas isa simultaneous namin, ang sunod namin, kasi merong resolution si Senator Erwin Tulfo tungkol sa LOA. Yan, another usapin yan. Sa BIR. Baka that's another flood control project in the making. Ano? Yung LOA ng BIR. Ano rin yan? Isang napakalaking issue rin yan. Ang lakas ng clamor ng business community dyan eh. Ng business sector. Matagal na yan problema, sir. Natin eh. Explosive yan. Tentatively, nagpa-schedule ako ng Thursday but we're awaiting submission of some documents. Meron kaming hinahanap ng mga dokumento eh. Tapos yung mga possible na resource persons or even whistleblowers. Pagka nabuo yun, itutuloy ko yung Thursday na hearing. Panghabol na lang, Senator, na may lumabas na balita na nag-send ng note si Boying Remulla, Ombudsman Remulla, kay Senate President Tito Soto na huwag bigyan ng travel authority si Jinggoy Estrada. May update ba kayo dyan? Napag-usapan namin ni Tito Senyan na kahit halimbawang magkaroon ng order yung court kasi meron siyang may petition siya sa court na payagan siya mag-travel. Even assuming na bigyan siya ng authority ng court to travel, may problema pang isa. Kasi yung ombudsman, sinabi niya ni Ombudsman na Boying na meron sa kanilang rules or sa ombudsman law na pagka undergoing investigation, pwede lang i-restrain yung travel, yung movement ng tao. So, the Senate, through the Senate President, they have to contend with the Ombudsman. Even with the authority granted by the Sandigan Bayan. So, that's another issue that the Senate President has to contend with. Okay. And then, speaking of your colleagues in the Senate, do you have any news? May balita po ba kayo kay Senator De La Rosa? Bato. Nasaan na siya? ang huli namin sa chat group kasi nag-ano siya, sabi niya, yung nag-joke siya sa inyo. May apprehension daw siya na pa-appearin si Saldico na mag-zoom kasi raw baka mag-propaganda, hindi naman namin ma-hold accountable. Tapos on the side, sabi ko, kumusta ka na ba? Ang sagot niya lang sa akin, eto sir, basta i-break ko yung record mo sa pagtatago. Oo nga Tapos meron siyang, doon kami natapos. Sabi ko lang, sige, ingat ka na lang. So you haven't heard from him since? So may communication si Bato sa inyo, sa isang Viber group? Sa chat group, oo. Ibig sabihin, kayang i-triangulate yung kanyang location through his cellphone. Alam ko, ginagawa na nila yan eh. Hindi naman na dapat turuan yung mga intelligence natin. Ronald, kala mo, ikaw lang magaling sa intelligence eh. Okay, we'll leave that there. Thank you so much for talking to us today, Senate President. Salamat, Senator. And Blue Ribbon Thank you, Senator. Last kwentuhan natin.